Guys, sana may makasagot. Umutang kasi ako sa Cash Express. 500 lang talaga yon. Hanggang sa umabot ng 2K, hu. Ipapabarangay daw nila ako kasi andun naman daw yung mga ID at selfie ko. Paano to? Dahil sa 500, nagkaka-record ako sa barangay. Hu. O, ito ay sa Ola Victims 2026 na FB group, okay? Pero bago ang lahat, ay maglalambing ako sa inyo na pakisuportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong po yung simple yung pag-like, malaking tulong po yung simple yung pag-share, at para updated sa mga usapang online meeting apps, pakihit lang po notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending app. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawang paglabag sa abusive and fair debt collection practices ng mga online loan app. Ako po ay hindi rin nangungonsinti na huwag magbayad ng utang at hindi rin po ako abogado. Ako po ay simpleng mamamayan na kagaya ninyo, nagre-report lang din po ng mga abusive and fair debt collection practices ng mga online loan app. Okay, may utang kay Cash Express, 500. Tapos ngayon, umabot na ng 2K. Talagang medyo malaki ho talaga yung babayaran nyo dyan, lalo na kung partial payment yung gagawin ninyo. Pero kung one-time payment lang po, wala naman kayong lang masyado madadagdag interest. Na kunwari, 500 na yung utang nyo, katulad niya, di ba? 500 lang po, sana nagawa nyo na lang. Parang yung 500 na yon for a month, kasi nasubukan ko rin naman na mag-try dito kay Cash Express na 1 month lang, subukan ko no. Then after that, sinubukan ko naman yung mga partial payment. Okay naman, no? Yung first month, talagang walang masyado idadagdag. Parang, kung magkano yung effective interest rate ng SEC, like the 15%, hanggang dun lang. Kunwari, mga 500, magkano ba yung 15%? Yung 10% ng 500 is 50. Then, 5% is 20. Di 575 lang idadagdag, di ba? Siguro naman kaya nyo na kung bayaran yun, ano? Unlike sa iba na katulad ng mga 1,000, 1,500, hanggang sa 5,000 plus, hanggang sa may 10,000, talaga na malaki ng husto. But unfortunately, hindi ko kayo mag-gets eh. Bakit 500 na pinaabot nyo pa ng 2,000? Kasi kaya naman bayaran for 1 month, ha? Hindi ko sa kinakampihan si Cash Express. Medyo napapaisip lang ako sa inyo kung bakit nyo pinaabot pa na hanggang 2,000. Ano ba to? Yung 500 nyo, ginawa nyo pa rin bang partial payment doon sa options nung Cash Express? Meron ganun. Kasi kung ako 500, bayaran ko na lang a month, di ba? Wala naman siguro masama ro kung babayaran mo na ng buo, mas okay pa. Tapos umabot ng 2K. Ngayon, yung 2K, hindi ko alam kung ilang buwan na yan, ha? Kasi, tansya ko dyan, mga 2 months, 2-3 months na yan, kaya umabot ng 2K. And then, eto, yung ipapabarangay daw siya, dahil nandun daw yung ID at selfie niya. Ito, para malinawan kayo, no? Kahit sabihin yung lehitimo, SEC registered ito si Cash Express, they are not doing blatter sa barangay. Hindi na pwede ipa-blatter yung taong may utang dyan sa mga companies. Kasi, company po yan, korporasyon. Bawal po sa katarungang pambarangay ang mga korporasyon dyan isettle o dyan magpa-blatter ng mga may utang. Kasi nga, unang-una, hindi ho sila residente ng lugar ninyo. Maaari yun. At hindi ho sila talaga tao-tao lang na usapin. Yan ho ay korporasyon at tao. Ngayon, si korporasyon, kailangan dyan, kung gusto niya talaga maningil, pwede naman yan kasi nagpupunta naman yan sa bahay. Halagang 500, dahil sa 2K na utang niyo, hindi ko alam kung pupuntahan pa ho kayo niyan. Malaman yan, ganyan na lang kung gagawin nilang taktika para masingil kayo. Pero yung papabarangay kayo, malabo pa ho sa sabaw ng pusit yan. In my experience, no, share ko na lang sa inyo, ako meron akong 1.5 sa kanya. Gas Express. Aminado naman ho ako doon. But, nakapagbayad ho ako ng mas mahigit pa doon sa, excuse me, doon sa 1.5. Parang nagparasal ako ng ilang buwan, parang 2 or 3 months, na naibigay ko naman yun sa una is 1,000 mahigit. Tapos, nakapagbayad ulit ako ng halos 700 plus. Parang gano'n, no? Mga 2 payment na nagagawa ko. Kaya, 1,000 plus, 1,500, nadagdagan na ho ng mga, sabihin ko ng almost 1,800 na. Then nahinto. Hindi ho dahil sa ayoko na humbayad, kundi dahil sa talaga pumasok lang etong financial na problema sa pamumuhay ko sa ngayon. Lalo na ngayon, medyo talagang wala ho. Ako, may tutulungan pa ho akong mother na medyo meron ding bedridden na, tsaka may Alzheimer's disease.
Kaya medyo kapuso talaga ang kinikita ko ngayon, lalo na. Pero hindi ko sinasabing hindi ko babayaran, ha. Ngayon, yung sinasabi niya magkaka-record kayo sa barangay, no, papabarangay kayo, hindi ho. Malabo ho yan. Hindi ho kayo pwede magka-record sa barangay dahil sa utang na hindi naman tiga sa inyo. Ulitin ko lang, ha. Yung 2K, tingin ko, ibibigyan kayo naman yan ng offer. Ako, inoperan din ako ni Cash Express. Umabot nga ng, yung 1.5 ko, umabot ng ilang buwan, 8 months, for exactly, no? 8 months or 9 months, mapagitan nun. Inoperan ako ng parang something 1,900 yung offer sa akin. Pero bayad na ako ng 1,700. Pero, ang utang ko talaga is umabot ng 8,000 plus. Walang ko ng 7,000 for 8 months. Yung 1.5 na yun, ha? Ganun ho talaga yung mangyayari sa inyo. Pero, one time, bibigyan kayo ng principal amount offer kung ganyan na. Lalo na kung wala ho kayong binayad. Pero ulitin ko, 500 lang ho yun, ha? Medyo na-confuse lang ho ako sa post na ito nung Ola Victims. 500 lang, hindi nyo pa naibigay. Siguro naman makakagawa kayo ng para sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo. Magkano ko nyo yung 500, bigay mo na lang yan, oh. Diba? Bago dumating yung due date. Noong tawag nitong kay Cash Express. Kaya medyo parang napakaano sa akin, no? 500, may gawin ng paraan. Kasi kung 5,000, baka mamroblema ho talaga kayo. Kung sa 1,500, medyo may paisipin ho ako sa inyo. Okay lang, siguro kasi medyo tagang gipit. Pero yung 500, magagawa siguro ng paraan. Ulitin ko. Kasi, in my opinion, mas madali makahiram ng 500 kaysa sa 1,000. Yun lang po. Then, ulitin ko ha, wala ho kayong dapat ipangamba na magka-record kayo sa barangay. And then, Cash Express is SEC registered, submitting entities na maaaring makasira na record. Doon kayo masisira sa CIC kasi submitting entities po yan. Yung 500 niyo pwede makasira ng inyong credit score. Yun ang problemahin natin. Kasi sa totoo lang, yan nga din yung inis ko. Kasi ako, in my side, gusto ko rin naman mabayaran ng mga utang ko. Hindi ho sa ayaw ho nating bayaran. Kundi dahil talagang tinataon lang na talagang ginigipit tayo ng pagkakataon at panahon. Lalo na ngayon, kahirap ng buhay, ha? Yung 1,000 nga, magastos mo lang yung 20 pesos, mamayang hapon, wala na. Diba? Naintindihan nyo naman yun siguro, lalo na sa sobrang taas ng bilihin. Mas mataas pa nga yung bilihin kaysa sa sahod ng isang empleyadong, ordinaryong empleyado na manggagawa. Diba? Yun nga dapat na magiging budget ko doon sa pagtaas ng Xiaomi pa. Ang problema pa ako lalo dahil mas lumaki pa yung babayaran ko dahil nga sa mga bills. Kaya sabi ko sa inyo, kung kaya nyo naman ng bayaran, makapag-ipon naman kayo. Ako, katulad ko, kung sakaling ganyan, may offer sa akin, magdadalawang isip pa rin ako kasi medyo malaki. Kasi dapat, kung may 1.5, kasi kung may batas, dapat dodoble lang yon. O kaya naman ay merong silang effective interest rate sa SEC na 15% or 12% per month, tapos 5% per month na lang yung idadagdag. Yun ang pagkakaano ko. Kasi sa Cash Express talagang maraming complaint na sobrang taas talaga ng interest. Ipinapataw niyan yung mga penalties, yung mga charges na ipinapataw niyan. Kaya medyo mag-ingat kayo sa pag-utang dyan sa mga ganito klase ng mga loan app o mga loan platform na makikita nyo dyan sa mga App Store, Play Store at sa mga website. Si Cash Express sa website po yan nakita. Okay? So sana katulong. Maraming po salamat sa ulitin.